mga kababayan. So siguro ho, dumako tayo sa susunod nating topic mga kababayan, mga bossing. Siguro ho, si Congressman Benny Abante, no? Sunod daw natin 'to. Eh, base po doon sa kanilang pag-i-interpolate, yung pagtatanong sa ating Vice Presidente. Tapos biruin mo ayaw sumagot, no? Humihingi ka ng budget tapos ang sagot mo lang kumbaga, nasa sa inyo na yan kung gusto niyong ipasa o ayaw niyo. Oh, nawala na din po ng gana, mga kababayan. Ito ho, si Congressman Benny Abante, pinapanood ko ho yan, mga kababayan. Pinapanood ko ho yan kasi akala ko congressman lang siya. Pastor din ho pala siya. Pero, mga bossing, hindi ho ako born again o hindi ho ako kaanib doon sa kanilang relihiyon. Pero kung mapapakinggan nyo po, si Congressman Benny Abante, mga kababayan, di hamak po na ang layo doon sa mga pangaral ni Kibuloy na Kibuloy kasi kung ano-ano lang sinasabi no? Nandoon yung ang doorknob ko sa mansion ko diamante. Oh, sa akin ang kaluluwa ninyo, ako ang may-ari ng universe. Doon po kay Congressman, no? Benny Abante, mga kababayan, wala akong ganun. Rektahan yung pangangaral po, mga bossing. Oh. Sabi ni Congressman Benny Abante, isa po siya doon sa mga nagtatanong Isa din po siya doon sa nakarinig, no? Doon sa sabi ng ating Vice Presidente na scripted naman yung mga katanungan ninyo. 'Di ba? Kaya po si Congressman Benny Abante, mga kababayan, iniba niya yung tanong. Para kumbaga pagsukat ho sa Vice Presidente, no? Sukatin nga natin 'to. Ibahin natin yung tanong. Ang itatanong natin ay ito. Ang tanong niya ho, mga kababayan, ano? Ikaw ba, Vice Presidente, naniniwala ka ba na kaming mga congressman ay may karapatan, no? Na magtanong, mag-usisa o mag-interpolate dito sa hinihingi mong budget. Sagot po ng ating Vice Presidente, kung ano po yung sinagot niya simula umpisa, yun pa din po ang sagot niya. Pati po dun sa tanong. Sana ang sagot na lang doon, yes or no Ayan, sabi ni Rego Adventure, Congressman Abante is Metropolitan Bible Baptist yan. Siya ang leader ng simbahan nila. Parang mga born again ata sila. Maganda yung turo nila doon, ha? Ako po, kahit hindi born again, ay nakasubscribe po ako doon sa ano nila. Oh, ito na. I regret supporting Sara Duterte. Baka kagaya din ho natin yun, mga kababayan. Ano? Sabi ni Brent XTJ, kakamping! Shoutout po sa mga kakamping dyan. Oh. Kakamping ako, pero idol ko si Papa Mark. Ay, naku, salamat po. Harry Ro po. Mga bading, Diyos ko Lord. Oh. Ay, pati si hindi ko alam yan. Ngayon ko lang narinig yan, pati si Panelo. Oh. Baka ganun din po yung regret natin, mga kababayan. Kasi nung una talagang sabi ko, ito ay magandang katandem, no? Ni Pangulong para sa susunod na Pangulo. Dati po yon nung eleksyon. Magandang katandem si Sara Duterte ng ating tawag dito, ng ating kandidato para sa pagkapangulo. O yan. Kaso ngayon, iba na po. No? Kaso ngayon, kapag pala nahuhukay, no? Pag nakikita at pinaiimbestigahan ang mga kaibigan, bumabaklas po, no? Ang ating Vice Presidente. O eto, sabi, Shemenet Mark Somsyo, I even voted for her. O yan. Si taas nga ho mga kamay nung mga bumoto din po kay VP Sara Duterte sa pagka-Vice Presidente. O yan. Una na po ako nakataas, mga kababayan. Una na po ako nakataas. Sino pa dyan yung mga bumoto? Madami ho. Diba? I even voted for her. I didn't even vote. Ito mas malala si Congressman Benny Abante. I didn't even vote for BBM but I voted for Sara. Sapagkat kinikilala ko yung kaalaman niya o yung talino. Ayan po, mga kababayan. Siguro iniisip niya, nako, magaling ito, no?
maayos na leader ito. Ngayon, right now, napakalaki ng regret, sabi ko, for supporting her. Siguro po, nakita niya na yung, napakinggan niya na yung mga shemenet, yung mga shemenet. Tapos, mismong siya, no, nakatunghay po doon sa mga kasagutan ng, hindi ko pwede sabihin mga doon sa kasagutan ng ating Vice Presidente na iisa lang ho. 'Di ba? Ngayon, nakikita ko na sa kanya, ginagawa niyang personal ang mga bagay na ito when it is the country at stake and the budget of the people. Ayan. Sabi ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Ako ho, nakakalungkot mga kababayan. Napapansin ko sa ating Vice Presidente. Ano po? Pansin ko sa ating Vice Presidente, kapag kami mga katanungan po tungkol sa mga budget at kung ano-ano pa po na kailangan malaman ng taong bayan, no? Kung saan gagastusin, kung saan gagawin, kung saan pupuntahan yung pera ng bayan at iba-iba pa pong tanong. Lagi pong ang sinasabi ng ating Vice Presidente, nako, pinupolitika ninyo ako. Parang yun po ang napapansin ko sa ating Vice Presidente, mga kababayan. Kapag kailangan niya ng pagpapaintindi sa mamamayang Pilipino, lagi na lang pinupolitika siya, mga bossing. Ako ho, totoo mga kababayan, ibinoto ko po, nag-straight unity team ako. Ay hindi, meron ako isang tinanggal sa senador sa unity team at ipinalit ko. Natatawa na lang ho ako Nagsisisi din ho ako doon kung bakit ipinalit ko pa yung mamang yun May tinanggal ako isang senador doon sa 12. Nagsisisi din ako bakit nandun, sinulat ko din si Roque. Buti na lang hindi nanalo. Pero eto, ipinalit ko si Robin Padilla ho, mga kababayan. Diyos ko, pasen. Sige. Siguro kung humingi na ho ng paumanhin ang ating Vice Presidente doon sa mga taga-Kojik, siguro kailangan ko na din humingi ng paumanhin sa inyo. Ako po, si Mark Ramos, na walang kakwenta-kwentang vlogger. Ayan para yun sa mga basher. Hindi na kayo mahihirapan na magsabi na wala akong kakwenta-kwenta. Ako po si Mark Ramos, na walang kakwenta-kwentang vlogger. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin kasi sinabi ko po sa inyo, inihingi ko po ng suporta si Binoy. Tapos ang makikita lang po pala natin mga kababayan, chichicha lang po, no? Sa mga hearing mga kababayan. Kakain lang po. May kasalanan nito si Picoy Natatandaan niyo ho si Picoy mga kababayan? Si Picoy, yung magwi-witness dapat doon sa kanilang tawag doon, pideya leak nila. Magwi-witness dapat. Nagulat sila Hindi pumabor. No, hindi pumabor kay Morales, hindi pumabor kay Bato de la Rosa. So, pumunta lang po, sinubukan ko lang naman po Kung kaya kong pumunta sa Senado, kung kaya kong makarating ng Senado, kumbaga, imbento lang. So, sa madaling salita ho, mga kababayan, yung papideya leak nila na papel na yon, nakarating ng Senado, dahil ipinilit lang ni Bato. Tapos, inumpisahan na ni Picoy kumain. Sabi siguro ni Robin Padilla, pwede pala yun. Pwede pala yun. Gaganon-ganon lang ng bigote. Tapos susubo ng hamburger yata yun. Paumanhin nyo po, no? Na sinabi natin dito sa channel natin, iboto nyo si Robin Padilla. Pasensya na po, pati ako napapakamot at pati ho ako natatawa sa sarili ko ho, mga kababayan. Ayan na. Ako, nag-expect pa po ako, mas marami pa pong ganitong lalabas, mga kababayan. Kasi po, nauna na ang sambayan ng Pilipino. Ayan po, unti-unti nang sumusunod yung mga congressman, unti-unti na din pong susunod yung mga
senador din ho diyan, mga kababayan. Kasi yung pagtalikod po ng mga ibang gobernador doon sa kanilang mautog, doon sa kanilang mga gano'n, pagtalikod na din po 'yun sa mga Duterte, mga kababayan. Gayon pong iisa lang po ang nakikita natin, 'no, na mga estilo po nila. Iisa lang po ang binubuka ng kanilang mga bibig, 'no, ang paninira po sa ating, pangkasalukuyang presidente, mga kababayan.